We have with us tonight actor Armani Hector. Armani, right? Yes po. Okay. Hello Armani. Hello, Magandang gabi. Good Good evening. evening po. Thank you for being here. Thank you po. Alam mo ba kung anong pag-uusapan natin? Yes po. Okay, na-brief ka naman. Yes naman po. Ano yung alam mo? About sa sexual life natin and buhay natin. Yun po. About sa show life mo, Show tsaka life. buhay mo. Okay, so unahin natin yon. Paano ka nakapasok sa showbiz? Ilang taon ka nung pumasok ka sa showbiz? Mag 1 year na po this January 5. May nag-refer po sa akin sa manager ko ngayon, which is si Miss Rina Montemayor po. Ni-refer lang din po ako. Okay, so saan ka nahanap nung nag-refer sa'yo? Actually, nasa BGC po ako noon. Nasa club. Anong club? Reserve BGC sa Burgos. Okay. Opo. And then, ayun po, I'm with my best friend po kasi noon. Ngayon, third wheel po kasi at that time, makain lang ng sushi. Sila, hindi kasi po talaga pala inom. Sila, lasing na, tipsy na sila. Ako naman po, kumakain lang talaga ng sushi. Ngayon, may lumapit po sa akin. Wala. Opo. Ngayon, hindi ba nakakatakot na bigla lumapit sa'yo? opo, nag-introduce siya sa akin. Pakilala, ganun. Tapos, nabanggit niya sa akin yung Viva Max, to be exact. So, ngayon, tinanong niya sa akin na, are you interested mag-Viva Max? Sabi ko, Viva Max, sounds familiar. Tapos, napasearch. Hindi ka nanonood ng Viva Max noon. That time po, hindi pa po. Ngayon, nung napasearch ako, Viva Max, nandun siya. Sabi ko sa kanya, pwede ko ba i-search muna? Nung sinearch ko naman, yung pala yung lagi ko napapanood sa Facebook that time. Kasi usually nasa Facebook pa siya nun, Doc. Talaga? Opo. Hindi ko alam yun. So, ngayon, okay, ito pala yung lagi kong pinapanood before. Ano pinapanood mo sa Viva Max? So, mga mga trailer, tapos mga trailer. teaser nila. So, ayun, Doc. Ngayon, sabi ko, okay. Sabi nga po sa akin kung interested ba ako. Sabi ko, okay, sige po, sure. Ako naman po, oo lang ako ng oo that time. Kasi, sa bar ko po kasi siya nakilala. Mostly sa bar, mostly, puro gano'n. Puro usap-usap. Sige. Kunyari, pero hindi talaga. So, ngayon, sabi niya sa akin, mag-send daw ako ng details sa kanya para i-send daw sa manager ko ngayon. Okay. Ngayon, nung pagka-send ko naman sa kanya, send lang na ako ng mga pictures ko. Pictures lang naman siya na whole, walang picture? Teka lang. Pictures po siya, Doc, na nakadamit nakahubad? No, hindi po. Okay. Hindi din po ako nagsasend ng okay. So, puro nakadamit lang. Okay, linawin lang natin walang nakahubad, nakadamit lang. Okay, yes, very po, good. Doc. And then, gusto lang naman makita yung sa mukha ko, side, gano'n. Yan, sinend ko naman po sa kanya, Doc. And then, pinasa din sa manager ko ngayon. So, ayun po. Doon na po nag-start na nagustuhan po ako ng manager. Tapos, January 5, doon po nagkita-kita kami. Tinanong ako kung ilang taon na ako, kung interested ba ako sa showbiz na to na Viva. Sabi ko, yes po. Nung 2012, 2013 po kasi, nag-ano po ako dati, Doc. Nag-Star Magic. Opo. So alam mo na yung galawan. Yes po. Okay. So, ngayon po, extra pa lang naman ako ng Doc. So, kay Nash Agua, yung morning show nila na Why Not? So, yun po, napalabas na din po ako doon. So, bata pa po ako nun, Doc. Ilang taon ka naman? Around, pa po ako nun, Doc? 13. Okay. So, matagal na. Yes po, Doc. So, ngayon, nung sinabing Viva Max, diba? Tapos sinerch mo. Yes po. Tapos alam naman natin na ang Viva Max ay may mga daring roles, sexy roles. Yes, Doc. Ano yung naramdaman mo nung nakita mo yon? Nung nakita ko yung Doc, okay lang. Kumbaga, for me, na-accept ko na yung ganun yung mga hubaran scene. Kumbaga, sa showbiz, kung palaban ka, kung gusto mong maging kagaya ni Coco Martin, I'm a fan of Coco Martin po kasi. So gusto mo maging parang si Coco Martin? Yes po. Yan ang iyong pangarap? Yes po. Kaya game laban. Po, laban okay. Yung mga, so pumasok ka sa Viva Max, ano na yung mga naging pelikula mo?
First movie ko po, Doc, High on Sex 2, and then Bisyo po. High on Sex 2 at saka Bisyo. Parang na-interview ko na rin yung mga kasama mo dun sa film na yun. Yes po. Ano yung mga memorable moments mo when doing it? Ano yung unang-una? High on Sex? High on Sex po. Okay. Yun yung pinaka-daring agad sa akin. Kasi first movie ko po siya. Ang daring agad po ng binigay sa akin na character, role. Ako po yung ano doon, nakipag-threesome sa CR. And then sa bahay din po ni Ses noon. And then, puro threesome, nagpapalitan ng partners, ganun po. Yung role mo dun sa High Yes on po. Sex. So paano mo po agad. pinaghandaan yun? Nung nangyari po kasi noon, biglaan din. Na, Biglaan na threesome? Ano? hindi po. Okay. Biglaan na po na bigay sa akin yung, Okay. yung movie na yon. Sabi ko, ito agad yung role ko. Sabi ko sa RM ko, yan po agad. Grabe naman yung role na nabigay sa akin na ang daring naman po agad. So, sabi ko, kailangan ko din kasi for exposure and bukod naman sa exposure, work din. So, in-accept ko na din po. Go lang na akong go. So, yun po, Doc. Okay naman ako sa role na yun. Pero nagulat ka. Nagulat ka at the start. Yes Meron po. ka na ba nga, sige, threesome, di ba? Ang threesome, para dun sa mga nanonood na hindi alam kung ano, ay paki-explain naman. Threesome po is a two partners, tapos ikaw yung isa. Oo, so parang tatlo kayo po in kayo. that sexual Yes po. encounter. Okay. So, this is a sexual encounter, Yes po. right? Meron ka na bang background on sex before you went to Viva Max and were given a role about sex? Yes po. Yes, yes po. So, paano ka natuto about sex? Saan mo natutunan to? First girlfriend ko po. Sa first girlfriend ko siya natutunan. Ilang taon ka nun? Bata ka pa? Okay, Bata sige. pa po ako, pero wag niyo tularan kasi Oo. mali po siya. So, yun, bata pa po ako noon. Ilang taon ba ako noon, Dok? 15, 16, ganun, Dok. So, sa eskwelahan mo ba, paano mo in-explore? How did you have an idea of what sex is? Sa school po, napag-aralan naman din namin siya. And then, ayun po, grabe kasi yung ex ko nun, grabe sa wild. Okay. So, ayun po. Pero pareho kayong bata Yes during po. that time? Yes po. Okay. So, siya ang nagturo sa'yo? Yes po. Okay. And then, nung natutunan mo yun, nagkaroon ka na ba ng ibang sexual encounters or did you grow from that? O ano ba yung natutunan mo during that time as a 15-year-old? Sabi ko that time, too young eh. Too young to encounter that type of sexual things. Sabi ko, yun, nagtagal naman kami. Almost 3 years. 3 years naman. So, nung pagka-18 ko, abutan niya din ako. So, ayun. So, parang nung start, sabi mo, parang Sabi ko, hindi. bata eh. Hindi pa pwede. Ano yung mga baga, naisip mo sa akin, nun? Dok? Ano yung mga naisip mo? Natatakot ako makabuntis. Unang-una yun, makabuntis. Tapos, baka malaman ng parents namin. Ano kaya, anong sabihin sa akin, parents niya din. So, yun yung mga napapa-anxiety sa akin before. So, yun, Dok. Kaya parang nag-break ka muna. Opo. Tinigil mo muna. Opo. Hanggang nag-18 ka. Yes po. Okay. So, nung nag-18 ka, you opened up yourself to other sexual experiences? Yes po. Okay. Pero hindi na kayo? Okay pa Hindi rin? na po kami nun. Okay. Ba't kayo na-break? Gusto ko lang malaman na. Private convos eh. Nag-break po kami that time. Nahuhuli ko po kasi, Dok eh. Na? Every time na uuwi ako dito sa Manila, I'm from Cebu and Bohol po kasi. Opo. Okay. Every summer po kasi, umuwi ako sa province namin. And then, pag uwi naman ako pabalik dito sa Manila, hindi po kasi ako nagsasabi na, dito na ako. Gusto ko lagi may surprise. Kasi, ano kasi ako, Dok eh, mahilig ako mag-surprise sa girlfriend ko. Okay. So, hindi ako nagsasabi kung kailan ako uwi, ganun. So, may dala-dala ako. May dala-dala akong flowers, ngayon. Pagka pasok ko sa bahay nila,
Yung pintuan po kasi nila, bukas lang. Okay. Pag open ko, dire-diretso lang po ako noon. Pag open ko, nakita ko may kasama agad. Which is friend ko din. Circle of friends namin yung kasama yun. Baka naman friends lang. About that, Doc, hindi po eh. Hindi. Ano yung nakita mo? Parang... Nakaganto, nakaakbay sa po. So sabi ko, kung okay lang sa akin pagka nakaakbay as tropa na surroundings of friends, pero kayo lang dalawa nanonood tapos naglalaro ng mobile games, nakaakbay pa din. Something fishy. So sabi ko, okay. Nakita ko noon, pina-explain ko. Explain, okay, intindahan ko. Ano yung explain nila? Bakit magkasama sila? Bakit nakaganyan yung position nyo, nakaakbay sa isa't isa? Sabi ko, okay, explain ka. Makikinig ako, ganun kasi ako, Doc. Papakinggan ko yung side mo. So, i-internalize ko, intindihin ko lahat ng problema. So, sasabihin ko sa sarili ko, siguro nagkulang ako. Siguro may kulang sa akin kaya mo nagawa yan. So, pinagbigyan ko. And then, sa mga previous month naman, okay naman. Tapos pagka-uwi na naman ako sa province namin, bagbalik, gano'n na naman ang nangyayari. So naging pattern niya. Opo. So, lahat sila ulit? Silang dalawa? Sila pa din po. So baka meron talaga silang... Something po talaga. Opo. Ako kasi friendship. Forgiving. Opo. So, ayun po. Etong last na to, nahuli ko na kasi. Nahuli ko na ayun, nagsisex sila? Nagsisex na. Nakita mo na nagsisex? Opo. Oh my gosh. So, ayun po. So, sabi ko, okay, yan, explanation na yan sa akin na may something nga sa inyo. Ano naramdaman mo nung nakita mo? Sobrang sakit, Doc. Sobrang hapde. Kasi first girlfriend ko, first experience sa sex, siya pa nagturo sa akin. So, buong buhay ko noon, that time, sa kanya talaga ako nakatutok. So, sobrang hapdi sa pakaramdam. Para akong nawalan ng kaluluwa noon. Parang yung other soul ko, parang kalati na lang, nawala na yung isang other half ko. So, sobrang sakit, Dok. Sabi ko sa parents ko noon, ito po ba ako umuwi sa Bohol muna? Pauwiin niyo muna ako. Kasi sobrang grabing nakita ko. So, ayun po. Pinauwi muna nila ako. That time po, may binili po kasi na Pandora ring. Isa-surprise ko po sana siya noon. Bibigyan ko siya ng Pandora ring. And then ngayon, habang pauwi ako sa Bohol noon, dala-dala ko pa din yung ring. And then, tinapon ko na lang sa dagat. Sa dagat? Opo. Abay, malapelikula pala ito. Opo. Sobra. Pero parang ang sakit nga nung naramdaman mo for you to go back to your parents, no? Opo. Na humingi ka ng saklolo sa kanila. Opo. Ano namang sinabi ng parents mo? It's part of the relationship po. Kailangan, yun, buti na lang pinagbigyan din po nila ako, Doc, sa umuwi sa province. Kasi yun po talaga escape ko. Hindi po talaga ako nakakahinga ng malalim dito sa Manila. Kasi hometown ko po kasi talaga yung Cebu and Bohol. So, sabi ko, Ma, pwede po ba ako umuwi muna sa Bohol? Kasi hindi ko kaya yung hanggang 3 months na nun, Doc. Sabi ko, hindi ko kaya talaga, Ma, na nakita ko yung nangyari. Yun, pinauwi po nila ako, Doc. Tapos, pag-uwi ko, pag-uwi ko nun, Doc, gabi na, sabi ko, alis muna ako. So, sa dagat. Pumunta ako sa Panglao, Bohol. Ako lang mag-isa. And then, eto yung ring. Sabi ko, so, ibibigay ko sana. Pero, nahuli ko na lang na may ka-sex na iba. So, yun, tagal ko nakatitig doon, umiiyak, Doc. So, tapos, mga ilang oras, tinapon ko na. Sana binenta mo na. Pero that's a symbol, parang that's a symbol for you na you're letting it go talaga. Yes, parang you're throwing it away. Yes po. Sa sobrang sakit. Opo. So, paano mo siya nalagpasan?
Ma-adventure po kasi ako. Okay. Mahilig ako sa outdoor. And then, sa kotse, cars. Mhm. Every time na may car meet kami sa grupo ko po, ayun, nagsasabi ako na, tara, car meet naman tayo, tambay tayo, ganito. Sa province po namin. So mga Willing kaibigan mo, Opo, parang you tapos- surrounded yourself with your friends. yes po. Oh. So, car meet kami. Tapos, out of nowhere, mag-aaya ako. Lagi ako yung nag-aayad, Dok. Kasi, grabe kasi yung mga friends ko sa province namin. Sobrang supportive nila. Kung alam nila magbabarkada may nasasaktan, G sila. Kahit anong sabihin mo, Dok, na, uy, gusto ko umalis. Di na sila magsasabi, tara, sige, sama kami. Di na, go na agad po. Oo. Sa ano po mismo talaga, in that day, kapag mag-aaya ko na, tara, ngayon na, So, go mahal agad. ka talaga ng mga kaibigan mo. Opo, At sobra napaka-importante yun, no, na meron kang group of friends na sinusuportahan ka. Opo. Katulad nung sinabi mo na kapag kunyari may problema yung isa sa inyo, Opo. meron talagang sasalo. Opo. Sobrang swerte ako sa kanila. Sobrang. Okay. Grabe. Tapos bata ka pa noon. Opo. Parang wala ka pang 18 nung Opo. nangyari sa'yo yun. Opo. Ano yung natutunan mo? Sige, in that experience of yours. Huwag gawing mundo ang dapat tao lang. Pakisabi naman sa kanila. Huwag gawing mundo ang dapat tao lang. So, that's my quote. Twinit ko yun. Pinost ko pa yun before na huwag gawing mundo ang tao lang. Kasi, pag binigay mo lahat ng love mo, wala ka nang iniwan sa sarili mo. Pati yung soul mo, other half ng soul mo, pag binigay mo ng todo, makakalimutan mo kung sino ka talaga. So, kailangan mo pa rin na maglaan pa din ng sarili mo para sa self mo. Kasi if ever na may mangyayari na sa relationship niyo na hindi okay, andiyan pa din, may pag-asa pa din na, ay, bakit ako iiyak, bakit ako masasaktan ng sobra, yung dami-daming babae sa buong mundo. Baka naman yung pag-iyak at saka yung masaktan, part yan eh. Part Opo. yan ng relationships, no? Pero gusto ko yung sinabi mo na wag mong gagawing mundo ang tao lang. Opo. Kasi hindi dapat umiikot yung mundo mo sa iisang tao lang. Yes po. 'Di ba? Dahil ang buhay mo. Yes Ang po. buhay niya, buhay Buhay niya. niya. Tama? Tama, Dok. At yun usually, kapag kunyari, teenager tayo, 'di ba? Tapos na in love tayo ng unang beses, Opo. ganun yung nangyayari. Parang hindi natin naiintindihan kung ano yung nangyayari sa atin. Opo. Ginagawa natin parang, ayan na, sila na talaga. 'Di ba? Opo. Parang nagawa natin yung partner natin ng mundo natin. Lalo na if you had your first sexual experience with Yes this po. person. So feeling mo, nabigay mo lahat. Opo. Tapos sinaktan ka. Kaya napaka-importante na kung magmamahal ka, 'di ba? When you're in a relationship, it's better that you know who you are first. Yes. Hindi yung sa Totally. kanya agad lahat, Opo. 'di ba? And have you had other relationships after? Yes po. Kamusta naman? Ngayon ba meron kang significant other? Ngayon po, yes po. Gusto kong malaman kung ano yung reaction niya na nasa Viva Max ka. Pinalo mo ba? O paano nangyari? Alam niya naman po. Alam niya naman po talaga. And nasa ano din po kasi siya. Before, dati siyang beauty queen. So, Nagsaselosan ba kayo? hindi po. Professional din po kasi siya. Opo. Kumbaga, lagi po kasi may assurance ako. Kumbaga, ay makaka-work ko to. I hope na huwag kang magselos. Alam mo sa sarili mo na gaano kita ka-love. Sa'yo lang ako. Ganun. Basta may assurance lang po lagi binibigay ko sa kanya. Okay na po sa kanya. Okay lang siya. Opo. And how about her? Kapag meron siyang nakakaparehas na iba or nakakasama ng iba. Pag may kasama namang iba, basta honest siya sa akin. Yun lang. Paano Basta, honest? basta ano po, Dok, wag lang siya magsinungaling talaga sa akin kung sino yung kasama niya. Ganun kasi mostly kasi may mga
may mga friends po kasi ako na nakakakilala sa kanya na nagsasabi agad sa akin. Okay. Basta, totoo ka lang sa akin. Yun, kasi ang lakas po kasi sa akin yung kapag honest ka sa akin, ang lakas ng ko sa'yo. Dating? Lakas opo. ng parang connection mo. Opo. Ang tiwala. Yes po. Ang galing naman na parang you were able to trust again Opo. after being hurt that much. Yes. So, anong ginawa mo? Yun nga po, mahilig ako sa adventure, Oo. mga Pero nature. hindi, yung parang pagtiwala sa isang tao ulit. Yun po. Hindi ka ba natakot na baka saktan ka It's a ulit? part of the relationship po kasi. So, hindi po. Oo. So, parang ready ka. Ready po. Ready ka. Yes Ang po. galing naman. Meron bang mga restrictions yung partner mo when it comes to sexy scenes? Wala naman po. Wala So, naman. game lang? Kumbaga, yung partner ko, alam niya na sa sarili niya na bago ako pumirma sa kontrata, wala pa kami. So, nasa akin lagi. Nasa akin. Yung sa partner ko, she respect my decision. She respect my work. Kaya sobrang natutuwa ako sa Ang kanya. galing naman. Opo. Ang galing naman coming from someone who betrayed you, Yes po. 'di ba? To someone who's very mature and Yes po. respectful of you. How do you feel? Sobrang lucky, ang genuine niya, sobrang sarap sa pakiramdam na magka-partner na sobrang supportado sa'yo. Opo. Hindi siya nagsiselos, lagi siyang nandyan to support you. Okay. Tapos yung smile niya, yun yung alam ko na natutuwa siya sa akin. Nag-enjoy siya sa akin. Kasi marunong din po kasi makahalata. Marunong ako magbasa sa mata kung nagsisinungaling ba or may tinatago sa akin. So, ayun, nababasa ko naman sa mata niya. Ganun pala, hindi ko na siya titignan. Pero, ikaw ba, meron ka ng, alam mo na na-acknowledge mo na ginawang mali in the relationship? Or your relationships? Forgiving person po kasi ako. So, sa amin wala pa naman po. So, happy relationship po ngayon. Yes po. So, wala kang pagkakamali? Ngayon wala po. Ngayon. Ngayon po. Dito. Di kasi natin alam kung ano mangyayari sa... Pero noon. In your past relationships. Sa past relationship, meron po. Anong mga klaseng pagkakamali ang nagawa mo? Kagaya ng pagsisinungaling kung sino kasama. So ginawa mo rin yun. Yes po. So, Ano yung motivation mo kung bakit ka nagsisinungaling? Sometimes po kasi na may hinahanap ka sa partner mo na yung love na hindi na mabigay-bigay. Yung assurance. Explain. Kagaya po ng dry na masyado maglambing. Maano kasi ako. Okay. So parang pag hindi ka na nilalambing. Opo. Iba kasi naisip ko na siya mag-dry. Pero, okay. Sandali lang. Grabe to. Dahil lang. Yung so parang hindi ka na nilalambing, wala nang affection, parang wala nang amor. Opo. So, maghahanap ka ng ibang Hindi kasama? naman po. Or, Kumbaga, Dok, pag may nakakilala, may sa akin, makipag-usap, nakipag-usap ako. tas hindi mo sasabihin din sa partner mo. Opo. Do you still do that now? Hindi po. Hindi na. Hindi na po. Kasi gets ko yung mararamdaman ng partner ko. Kasi nagawa niya din sa akin eh. So, ba't ko gagawin ulit? Kasi ang sakit sa pakiramdam. Oo. Na kung gagawin mo yun, tapos babawiin ka din. Ganun lang din. So, immature masyado nung So parang natuto ka na. Opo. Natuto ka dun sa mga nangyari sa'yo, natuto ka rin dun sa mga ginawa mo dati. Yes po. Kaya that's why, sabi ko lagi sa mga nagiging previous partner ko, just be honest. Honest is the key talaga. Magiging totoo lang. If you're going to be honest right now, ano yung pinaka nagustuhan mo sa partner mo ngayon? Ngayon, eyes and her smile. Yun talaga. Kasi, chinita Okay. siya and
sobrang ganda niyang ngumiti. Yun yung yun doon ako na-attract sa kanya. Yung ngiti niya talaga. Opo. Grabe din talaga yung support niya sa akin. Yun yung nakakadala sa akin na kaka-inlove lalo. Nakaka-inlove. Yung pag nai-inlove ka ba sa kanya? Kasi ngayon yung pag-describe mo sa akin parang very affectionate, di ba? Very affectionate. Pero, meron bang kasamang mali siya yun? Meron naman po. Meron. Meron po. And kayong dalawa, are you open into that kind of relationship? Parang sexual experiences with your partner? Yes po. So parang nadala mo rin yung natutunan mo dati? Yes po. Sa partner mo ngayon. Yes po. Dahil sabi mo, honest ka, maglalaro tayo. And I have here the Unprude app. And the Unprude app, meron kaming Unprude conversation cards. Okay? Tapos, hanap tayo ng mga tanong dito. Tapos, halagyan ko ng iba pang mga tanong in between. Okay? Okay lang? Yes. Okay. Dahil sabi mo, honest ka, first question is, for you, at 22 years old, 22? Yes po. Marriage is what? Marriage is life na mabibigay mo sa kanya na todong pagmamahal. Mm-hmm. So parang commitment. Commitment. Commitment for life. Yes po. Okay. Tapos, pangalawa, anong dream role mo sa Viva Max? My dream role sa Viva Max is gusto ko yung maging bad boy naman ako. Kasi yung previous ko kasi, The Boy Next Door. Ganun na ganun. So ngayon, gusto ko naman yung kagaya ng 365 Days, 50 Shades of Grey, like Massimo, Michelle Maroney, yung ganun po. Gusto ko yung... Ano yung inspiration mo dun sa pagiging bad boy na yun? Pagiging bad boy? Mm-hmm. Gusto ko naman ipakita sa kanila. Sa previous movie ko po kasi, pinakita doon kung paano si Armani Hector talaga. Which is, yun talagang ako na role na yun. So, good boy siya doon. Okay. And then, gusto ko naman ipakita sa, kung gusto kong movie, gusto ko yung bad side ko naman. Kung ano yung bad side mo? Kwento mo nga sa akin. Mahilig ko sa Mamaya na to. Bad side? Mahilig sa sexual, talaga. And then, sa sexual Sexual encounters. Encounters po. Okay. Mahilig ka sa sex? Yes po. Okay. Sige. And, kailan mo nalaman na mahilig ka sa sex? Nung sa first girlfriend ko po. Nung naturo niya na sa akin. So, everyday na po kasi kami Okay, pero sinabi mo, dahil bata ka pa, you had to stop. Yes po. Tapos, nung nag-stop na ako, sabi ko nung pag-18 ko, parang iba yung na bibigay niya sa aking affection sa sex nun. Sabi. So, ayun po, na ano ako sa sex. Ulit, di ko naiintindihan. Na-attach ako sa... Nung 18 ka, di ba, nagtumigil ka? Yes nung 15 ka. Tapos nung 18 ka, bumalik ka. Opo. Into having like sexual encounters. Kasi 18 ka na eh. Opo. In your head, parang okay. Opo. Okay, tanda na ako, pwede na na to. And then when you did that, na-attach ka sa sex. Paano ka na-attach? Lagi ko siyang napapanaginipan yung mga nangyayari sa amin. Ng partner ko. Okay. Sabi ko, iba yung naturo niya sa akin. Parang iba yung appeal na nabibigay niya lagi sa akin that time. Nung partner mo o yung sex mismo? Yung partner ko po, na paano namin ginagawa yung sex. Okay, ito yung the first one who cheated on you, yes, diba? Po. Ano yung appeal na yun? Addict? Nakaka-addict sa pakiramdam. Yung parang masarap na pakiramdam, yes, hinahanap mo. Yes po. Okay. With your partner or with other people? With my partner before po. With your partner? Opo. Kaso nalaman mo? Opo. Kumbaga, nung wala na kami, nag-chat pa din kami. Nag-uusap kami. Nagsisex pa kayo nun? Yes po. Kumbaga, friends of... Teka. Nagulat ako. Wait na. Rewind.
Di ba she cheated on you? Yes po. With your friend? Yes po. Tinapon mo si Pandora ring, right? Yes po. Miyak-iyak ka? Opo. Okay. Arupok. Tapos, sinabi mo sa mga kaibigan mo, nasaktan ka, Opo. nawala yung pagkatao mo. Opo. Tapos, nung 18 ka, Nag-chat pa din nag-chat po. kayo, Opo. tapos nakikipag-sex ka pa rin sa kanya. Kasi that time po, sabi ko, may chance pa din. May chance pa siya bumalik. Mag-ayos kami. Tapos, ayun po, usap-usap kami. Tapos, nadadating din sa sex. Tapos, kailan mo sinabing ayaw mo na talaga? Ayaw ko na sa kanya. Nung nakikitaan ko siya na palainom siya, nag-iossi, ganun po. May bisyo. So yung bisyo. Opo. So pagkatapos mo pala siya iyakan, binalikan mo rin Opo. siya. Opo. Okay. Ang rupok. So what made you go back? Hoping lagi na maayos. Andun yung iba yung kasi yung love nabibigay sa akin. Love ba yung hinanap mo noon o yung sex? Actually, both. Mas gusto ko siya. Pero iba yung drive niya sa sex eh. Mas gusto mo siya bilang babae, bilang partner noon. Kesa sa sex. Yes po. Pero, natuwa ka na rin sa sex. Yes po. Ano-ano ba yung mga ginawa niyo? At bakit tuwang-tuwa ka? Dami naming na-explore. Sige, game. Kagaya ng una, car fun. Okay, so sa kotse. Yes po. Mhm. And then, bukod sa car fun, more on outdoors. Okay. Outdoors. Pag sinabi mong outdoors, Kagaya ng... sa parking lot, ganun. Hindi po. Hindi siya outdoor for me. Okay. Ang outdoor for me po, like, Sa forest. forest. Sa rivers. Ganun Okay. po. Sa river? Yes po. Sa ilog? Ilog po. Delikado yun, alam mo ba? Ayun po. Okay. Bakit delikado? Dahil nandito rin naman tayo sa show na to. Meron kasing mga, minsan hindi natin alam, may mga parasites sa Yes ilog. po. Pero hindi naman sa totally. Okay. Andyan na lang. pwedeng. Nandito yung river. And then dito Sa lang tabing ilog. Tabing Opo. ilog. Meron namang latag na gano'n. Oh, yes po. Okay. Asan pa? Mountain. Sa bundok. Bundok. Meron din latag. Meron din. Hindi naman kayo kinain Sa car. ng mga... Sa car and then ito yung mountain. Okay. Saan pa? Sa dagat. Sa dagat o sa dalampasigan? Dagat na mismo. Ayun din. Mali. Oo. So parang yung mga ganong adventure ang nabigay sa'yo nung ex mo na parang hinabol-habol Hinahanap, mo. Okay. Ano yung wildest na ginawa niyo? Wildest. For you, Siguro yung ano po, nag-sneaky dipping kami sa province. And then, sneaky dipping tapos alas 3 ng madaling araw noon, ang daming tao. So, kami. Alas 3 sa madaling araw, tapos madaming tao? Yes po. Saka ba nakatira mo? Hindi ba siya natulog? Hindi pa po. Kasi uso po kasi talaga noon. Sa province po kasi, madami po kasi tumatambay talaga sa dagat. Kahit madaling araw pa yan. So, ayun po, dito kami sa pinakamadilim. So, ayun po, doon kami Doon kayo nag-sex? Yes po. Okay. Ano pa? Threesome. Dahil yun yung first first role mo. Sa Have you threesome, hindi ever naman had po a sa threesome? hindi naman, yes po. Pero hindi dito sa partner Hindi na naman to. po sa partner Okay. ko. So, nung ginawa niyo yun, ano yung mga pinag-usapan niyo? Ibang partner na to? Yes po. Okay. Ano yung mga pinag-usapan niyo? Rules and regulations sa isa't isa. Yun sa partner ko po na yun, nagsasabi kami na walang ma-attach sa etong girl na to. And then, always wear condom. Oo, napaka-importante Yes po. nun. Okay. Pero ibang partner na to, no? Yes po. Tama. So, parang madami kang sexual experiences. Yes po. Kasi gusto mo talaga siya. Oo So, po. ngayon with your partner right now,
Parang paano mo minamanage itong sexual drive mo? Yung ngayon, yung partner ko po ngayon, ano na kami, mas sama na kasi ako sa yung past kong whole face eh. Whole face, ibig sabihin yung madami kang sexual Yes partners. Okay. Tapos na ako dun eh. So, nung sabi ko, parang napaaga ako sa maturing part ko sa buhay ko. Ayun, nung nakasama ko na tong partner na to, mas nag-enjoy ako. Na parang ano lang, siya lang. Opo. Siya lang. Kasi iba pa din yung, yung pag nakipag-sex ka with love, iba pa din eh. Oo. Kaysa sa sex lang. Parang walang buhay. Oo. So, ano may yung fun, pero wala yung love eh. Hanapin mo talaga yun yung na-experience mo nung madami kang sexual partners. Na, oo, naipag-sex ka sa madami, fun lang siya, pero walang buhay. Walang buhay po. Parang yun na, tapos na. Yes po. Oo. Tapos ayaw mo na. Yes po. Ayaw mo nang, Opo. parang balikan yun. Opo. Nag-enjoy ka lang, panandalian. Pero, iba yung may love eh. Iba sa pakiramdam na may pag-sex ka, tapos andyan yung love, care, cuddle, tapos pagkatapos ng sex, paglulutuan ka. So parang iba. may connections talaga po. and intimacy in the relationship. So, sabi mo nagka-whole face ka. Ano yung natutunan mo in that whole face that you would want parang other people to know? Kasi wala naman nagtuturo sa atin about sex, di ba? So, sa una lang siya masaya. Eventually, ma-realize mo lang din na hindi siya safe eh. Unless mag-condom ka. Tsaka, hindi, as a guy, hindi siya okay na sabihin na, uy, ang dami kong nakasex na ganito. Kasi mostly, may mga friends ako nagpapataasan ng, sabi, literal ba na kailangan na mabilang yung nakaka-sex mo? Hindi siya okay, hindi siya masaya. Kumbaga, anong gagawin natin kung lagi na lang sex, walang love na nabibigay? So, sabi ko, sawa na ako dyan. Kung gusto niyo ituloy yan, go lang. Tsaka delikado. Delikado siya. And then, iba-iba pa rin yun, may love talaga. Paano siya naging delikado for you? Pag iba-iba yung girls na nakaka-sex mo, lalo na pagka, if mahilig ka sa uminom, tapos hindi mo nakikilala yung girl na yun, hindi mo talaga alam yung background niya, baka doon ka pa makakuha ng sakit. So, ayun, delikado din. Okay. So, parang with multiple sexual partners, tumataas talaga yung risk na makakuha ka ng sakit o kung ano man yung mangyari sa'yo. So, yun yung parang pinagdaanan mo yun. Na sana hindi pagdaanan na ng ibang tao, no? Oo. Ano pa? Meron pa bang parang nangyari sa'yo noon that you regret? Wala naman. Wala. Walang regrets. Wala naman. Anong una? Yung mga nagtagal, sabi ko, hindi siya okay. Doon na lumalabas yung nare-regret na sa regression na hindi na ako natutuwa talaga. Tapos pa iba-ibang girls. Parang, paano ko sasabihin to sa, if may innocenteng dadating na bibigay sa akin ng todong love, paano ko sasabihin sa kanya? Kumbaga, advance ako lagi nag-iisip. Advance ka mag-isip. Kumbaga, iniisip ko din yung partner ko. Oo. Gusto kong pag-usapan yung sinabi mo kanina na yung may mga lalaki na nagpapataasa ng number of sexual partners, no? Para saan ba yun? Sa pagiging lalaki nila. Pagiging alpha male. Ano ibig sabihin nun? Pagyayabang na din yan eh. So, yabangan na lang talaga. Okay, may ganun kasing lalaki talaga eh. So, di din ako natutuwa sa ganun. Oo, so, parang hindi rin pinaglalaroan mo lang yung mga babae. Still, it's a human. Babae man yan o ano. Still, treat them like a queen. So, thank you. So, sabi ko, hindi siya okay. Hindi okay
na magpayabangan Opo. kung gaano kadami naging sexual partners. Wala Yes. siyang point. Yes po. Actually, hindi talaga siya nakakadagdag sa pagkalalaki mo. Lalaki. Tama. To be honest, opo. Kasi para sa iyo ba, Armani, ano ang ibig sabihin ng lalaki? Ang lalaki for me, they always treat the girls, woman, like a queen. Be a gentleman. Halagan mo yung magulang mo, lalo yung mother mo, kasi siya yung nagluwal. So, act like a king. Bukod sa girl, sa partner mo as a queen, si king kasi madaming gagampanan sa village niya. Paano mo poprotektahan yung tao na yun? Sila lahat. So, ayun yung pagiging lalaki sa akin. Stand out and then be a genuine king. So, parang pagbibigay ng respeto sa kababaihan, Yes sa po. nanay, sa partner, at sa mga tao Tao. around you. Yes po. Galing. Okay. Being that man and add your sexual experiences, ano-ano pa yung mga sexual fantasies mo that you want to do with your current partner? Good question. Ang pinaka gustong mangyari sa fantasy, for me, sa yacht. Yun yung pinaka number one na gustong mangyari ever. Para siyang talaga, 365 days. Sobrang, nung napanood ko siya, wow, grabe yung fantasy, yung experience na ginawa to. Nandun sa yate. Opo. Ang nasa isip ko kasi si Rose and Jack eh. Yun yung reference ko. So gusto mo sa yate, sa ibabaw ng yate. Habang nakadock o habang nasa laot? Lahat. Anywhere. Maikot. Yes po. Basta sa yate. Ano pa? Airplane. Sa airplane. Yes po. With your partner. Yes With po. your partner. Yes po. Ano pa yung mga gusto mong gawin sa partner mo and with your partner moving forward? Bukod sa sex, gusto ko, actually we were planning to build gusto niya ako tulungan. Sige. Paano kita tutulungan? Na sa business na mag-diamonds. Akala ko, hihingi ka ng tulong sa akin. Tapos, business. Sabi ko, ano to? So gusto mo mag-business. Yes po. Oo, with your partner. Yes po. So it's really like future building. Yes po. Aside from sex na ginagawa Yes niya po. ngayon. And part of building your future is of course, di ba, sa pagpasok mo sa Yes po. showbiz, doing your films with Viva Max, para ikaw ang maging next na Coco Martin, tama, Bad Boy, Yes po. Bad Boy Films. Meron ka bang ipopromote ngayon? I'm promoting Cariño Brutal, showing na po siya this January 12, written and directed by Jose Javier Reyes po. And makakasama ko dito si Apple D and Ben Sanggalang po. Oh, wow! And yun po yung tinutukoy ko na para siyang the boy next door. Which is, yun po talaga yung personality ko. Okay. Sana, yung next movie mo, yung bad side naman, Bad yung side, makita hoping. natin. Finger Diba? crossed. Crossing fingers with you. Thank you so Thank you much, so much, Armani. Thank you for trusting me and thank you for being so open in this Private Convos. Catch your Private Convos weekly here on One News. You can also check out the long conversation on Spotify, YouTube, and Google Podcasts. I am Dr. Rica Cruz, and this is Private Convos. We are One News, all sides, all the time.